We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. 66 anyos na babaeng tubong Dagupan City, patay matapos umanong ma-heat stroke. Bangkay ng 24 anyos na lalaki natagpuan sa loob ng isang hotel sa San Vicente, Ilocos Sur. Tangkang pagnanakaw ng lalaki sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli kam. At halo-halo na may malunggay at kalabasa. Ano kaya ang lasa? Masantos siyang araw na imbagamalam, mayabagat panapon kapuso. Narito ng One North Central Luzon, atid namin ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si CJ Torida. Patay matapos umanong ma-heat stroke ang 66 anyos na babaeng tubong Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Bago ang Semana Santa, bumiyahe sa Montalban, Rizal ang 66 anyos na si Aling Rufina mula sa Barangay Bacayaw Sur, Dagupan City para bisitahin ang kanyang kaanak. April 6, bigla raw sumakit ang ulo ng biktima at nawala ng malay. Dinala sa isang pagamutan sa Rizal ang biktima, pero nilipat din kaagad sa Pangasinan Provincial Hospital. Madaling araw ng April 7, binawian ng buhay ang biktima. Hinala ng mga kaanak na matay ang biktima sa heat stroke. Sobrang init kaya na high blood sila siguro. At yung banday, yung puta-puta nga maong. Katunaan, stroke ira siguro. Ayon pa kay Helen, masigla at walang anumang karamdaman ng kanyang ina. Kaya kumbinsido rin sila na posibleng may kinalaman ang mainit na panahon sa pagkasawi ng kanilang ina. Ngayong mainit ang panahon na karaniwang umaabot sa danger category ang heat index, pinag-iingat ang publiko sa banta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ilan sa sintomas ng heat stroke ang pananakit ng ulo, mabilis sa tibok ng puso o kumbulsyon at pagkawala ng malay. Kabilang sa paunang lunas na dapat gawin sa taong tinamaan ng heat stroke ay gumamit ng electric fan para mapababa ang temperatura ng biktima. Mag-apply ng cold compress sa lieg o bandang tiyan ng biktima. I-elevate ang paa ng biktima at painumin ng tubig. Importante nga po na umiinom sila ng maraming tubig at nasa cooler place sila at gumagamit sila ng maayos po na or light clothes para hindi nga po uminit yung pangakatawan. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang hotel sa San Vicente, Ilocos Sur. Nag-aalerto Ivy Hernando. Wala ng buhay nang matagpuan ang 24 anyos na lalaking nag-check-in sa isang hotel sa San Vicente, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng pulisya, alas 2 ng madaling araw nang mag-check-in ang lalaki. Ngunit mula noon ay hindi na nakitang lumabas ng mga receptionist. Ag-check out ko mati alas 12 tel daw, anda mauray nga check outen, so nga panda kinatok jay kwarto na. Sa tulong ng barangay officials at PNP, pinuksan ang kwarto at nakita ang lalaki na nakahiga sa kama, katabi ang personal na mga gamit nito. Lumalabas sa pagsusuri ng doktor na posibleng na-overdose sa ininom na gamot ang lalaki. Based kini jay doktor tayo, nasa unang abdagamin deti agas di nalukatan na gawangan ti agas di ay para allergy. Baka na-overdose. Kaya adamang posibilidad na kwati heart attack. Depende lang jay history ti pamilya. Iniuwi na ng pamilya ang labi ng lalaki sa Caloocan City. Ayon sa pulisya, hindi na pumayag ang pamilya na isailalim sa autopsy ang labi ng nasawing kaanak. Kumbinsido raw silang walang foul play sa insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Nahuli kam ang tangkang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw.
Sa CCTV footage, makikita ang isang lalaki na umakyat sa isang tindahan sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Makikita rin ang lalaki na pumunta sa likurang bahagi ng tindahan. Sinipat pa ng lalaki ang loob ng tindahan at kung paano makapasok. Dahan-dahang inilagay ang upuan sa harapan ng tindahan, saka pinatay ang ilaw upang hindi mahalata ang kanyang ginagawa. Pasilip-silip ang lalaki sa loob ng tindahan. Sinubukang sungkitin at distrongkahin ang padlock. Humanap pa ng ibang paraan upang sirain ang gate ng tindahan. Ilang beses na nagpalingalinga ang lalaki, saka ilang beses din na sinubukang buksan ng padlock. Ayon sa may-ari ng tindahan, mahigit 1 oras ang itinagal ng lalaki bago tuluyang umalis. Bigo siya na makapasok sa tindahan at wala siyang natangay. Yung after ng incident, ma'am, nang nakita ko, yun, tinawag ko sa mga barangay tanod, hindi naman daw nila kilala. So ibig sabihin, baka hindi po siya taga dito. Ayun lang ang namin. So sana ito, mahuli yun, ano? So baka parang hindi na siya makapagbiktima ng iba. Dahil sa insidente, pinaigting pa ng opisyal ng barangay ang pag-iikot sa lugar, lalo na sa mga business establishment upang masawata ang mga kawatan. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa CCTV footage na kuha sa Bagabag, Nueva Vizcaya, makikita ang 4 na lalaki na sakay ng 2 motorsiklo. Maya-maya pa huminto sila sa tapat ng isang karinderya. Bumaba ang isang lalaki mula sa motorsiklo sa tinangay ang isang kalderong naglalaman ng adobo. Mabilis na tumakas ang mga salarin. Ayon sa PNP, nadakip na ang mga magnanakaw at sinampahan na rin ng kaso. Huli na po namin kagabi pa. Ayaw po magsalita. Bali, sinampahan po namin sila ng kaso. Pagiging mapanuri sa mga impormasyon sa social media, binigyang diin sa Regional Schools Press Conference na ginanap sa Ilocos Sur. Sundan sa report. Nagtagisan ng galing ang mga estudyante sa 3 araw na Regional Schools Press Conference sa Ilocos Sur. Labanan ng husay sa iba't ibang larangan ng pamamahayag, gaya ng news writing, editorial writing, TV at radio broadcasting. Keynote speaker ang senior news correspondent ng GMA News and Public Affairs na si Bam Alegre. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpili ng tamang impormasyon at mapagkakatiwalaang sources. Kailangan natin ng maraming nagbabantay ng katotohanan dahil ang katotohanan ay madaling paglaruan, sa totoo lang. Ito rin ang hangarin ng DepEd. Importante raw na maging mapanuri ang kabataan sa mga nababasa at nakikita lalo na sa social media. Dapat very critical ang ating mga kabataan, lalong-lalo na at malaking gampanin nila dahil sa digital age ngayon. Batid din ng mga delegado ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga media, kabilang ang mga campus journalist. Ang isang campus journalist po ay dapat po isang mapanuri at dapat rin po na alam po niya yung mga informations na yung mga sources po kung ito po ay isang reliable sources po. Overall champion sa katatapos na RSPC ang Schools Division Office ng Ilocos Sur na sinundan ng San Fernando City, Ilocos Norte at Pangasinan 2. Champion din sa elementary level ang Ilocos Sur habang ang San Fernando City sa secondary level. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Corn maze sa isang paaralan sa Pasukin, Ilocos Norte binuksan sa publiko. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Malafiesta ang selebrasyon ng 79th Foundation Day ng Ilocos Norte Agricultural College sa Pasukin. Dito formal na binuksan sa publiko ang kauna-unahang corn maze sa buong Region 1. Perfect daw ang corn maze sa mga mahilig mag-adventure at sa mga nais matuto sa larangan ng agrikultura. May lawak na 2,500 square meters ang maze at napalibutan ng mga trivia tungkol sa agrikultura. Sa kabila ng nararanasang El Nino, naitanim at napalaki ng mismong mga agriculture students, staff at faculty ng paaralan ang yellow corn variety para sa maize. Makita talagangag-enjoy digitay students habang makababad naman digitay classmates and families. So amazing. I didn't expect na yung kalalabasan ng ginagawa nila because ang dami po nilang efforts na binuhos for that. Walang entrance fee sa pagpasok sa corn maze.
Layon lang daw ng paaralan na maibalik ang interes ng mga kabataan sa agrikultura. Ito, una pa lang to. Hopefully, every year magagawa namin to at saka magiging educational na rin. Kasi may mga pagpasok mo doon, may mga trivia, may mga educational questions. Paglabas mo doon, dala-dala muna yung papel. Pero titingnan muna namin kasi experiment nga ito na initiative ng INAC. Pwedeng mag-walk-in sa eskwelahan at maaari ring makipag-ugnay sa Facebook page ng Ilocos Norte Agricultural College sa mga gustong bumisita sa corn maze. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, formal lang binuksan ngayong araw ang Pistay Dayat kasabay ng pagbubukas din ng Pangasinan Agritourism Expo 2024. Mula sa Capitol Plaza, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Good afternoon, CJ. Good afternoon, mga kapuso. Kumakaway ng selebrasyon ng Pistay Dayat 2024. Dito ho yan sa probinsya ng Pangasinan. Especially ngayong araw ay formal nang nagsimula ang Pistay Dayat at Pangasinan Agritourism Expo 2024 kung saan syempre tampok ang one town, one product ng iba't ibang bayan. Dito ho yan sa probinsya ng Pangasinan. Actually, 12 bayan yung nag-participate para sa expo at nakakatuwa dahil talagang napakaraming mga produkto ang ating nakita na simula pa kaninang alas 3 ng hapon. Alam mo, nakakatuwa CJ dahil sa aming pag-iikot dito sa expo ay nabusog na kami. Nariyan yung produkto, gaya na lamang syempre pinagmamalaki ng kalasyaw, ang puto, natikman na natin yan kanina. Natikman na rin namin yung ipinagmamalaki ng bugalyon at saka ng mga taram na napakasarap na tupig. Natikman na rin namin syempre, hindi nagpahuli ang bayan ng Alcala, yung kanilang sweet corn. Meron pa sila ng mga veggie noodles na talaga nga namang napakasarap dahil may pasample sila kanina na niluto. At syempre, ang alam na alam ng ating mga kapuso, ang pakwan, ang fresh pakwan mula naman sa bayan ng Bani at meron ding pakwan sa bayan naman ng Labrador. Napakarami pang mga produkto actually, CJ. May mga gulay, may mga native delicacies, may mga produktong tatak Pangasinan talaga. Kaya nakakatuwa. I'm sure ma-enjoy ng ating mga kapuso yung kanilang pag-iikot, pamamasyal. Dito syempre sa Agritourism Expo na bahagi ng Pistay Dayat Celebration. Pero CJ, syempre makikisaya din sa Pistay Dayat Celebration si Chef J.R. Royal ng Farm to Table. Sasabak siya bukas doon sa Punsya, The Pangasinan Culinary Challenge. Bukas yan mga kapuso, April 13, alas 7 ng umaga sa Provincial Training and Development Center 2. Kaya naman mga kapuso, enjoyin ho natin ang bawat araw at iba't ibang aktibidad ng Pistay Dayat 2024. CJ? So hindi mo na pala problema ang dinner mo. Sana all na lang. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, kawatan ng cellphone arestado sa Magsingal, Ilocos Sur. Nagka-alerto si Ivy Hernando. Walang tigil sa pag-iyak sa loob ng kulungan ang 47 anyos na si Mary Ann Galado, sospek sa pandurukot sa kasagsagan ng isang concert na bahagi ng pista sa Magsingal, Ilocos Sur. 7 cellphone ang nakuha sa sospek. May nag-complain na sa amin. Nung nakita nila ulit, yun, inipit nila, ma'am. Inipit nila, i-direkta yung paglalagay papunta sa amin. Pero nung makatunog yung suspect natin, tumakbo siya. So, hinabol na ng kapulisan natin. Aminado ang sospek na nakaw ang mga cellphone na nakuha sa kanya. Pero hindi raw siya ang mismong nandukot. Kasi po ginawa po akong tagahawak. Nangangailangan lang po kasi sabi ko hindi na magkakapera daw po ako. Taga Caloocan City ang sospek. Hindi raw niya personal na kilala ang 5 mga kasabwat. Sa Divisoria lang po talaga kami nagkita. Hindi ko po walang bahay nila. Ang anabin lang po. Yun lang po talaga yung nagpilit sa akin sumama. Opo. Bali ilan kayo lahat dun sa grupo niyo?
Yung 3 lalaki po, tapos kami pong 3 babae. Tinitingnan namin yung mga CCTVs natin ngayon kung ma-identify natin yung mga kasama niya. Inihahanda na ang kaso laban sa sospek. Panawagan ng PNP, lumantad at mag-report sa himpilan ng pulisya ang iba pang posibleng nabiktima ng grupo ng sospek. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Namamatay na raw ang ilang tanim na papaya sa Dipakulaw, Aurora dahil sa epekto ng mainit na panahon. Bukod sa natutuyo ang dahon, nabubulok din daw ang bunga nito kaya itinatapon na lang. Apektado rin daw ng mainit na panahon ang ilang tanim na talong at ampalaya sa Dinalungan, Aurora. Nalalanta raw ang mga tanim dahil sa sobrang init. Posibleng surge ng pertussis pinagkahandaan ng Pangasinan Provincial Health Office. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Matapos ang sunod-sunod na holiday sa bansa, nangangambang health authority sa posibleng surge ng pertussis. Sa pag-uwi kasi sa probinsya ng mga bakasyonista, ang ilan sa kanila posibleng carrier na ng pertussis. 7 to 10 days ang incubation period ng pertussis. Ang posibleng surge ng sakit, pinaghahandaan na rin ng Pangasinan Provincial Health Office. Highly contagious po ang pertussis. Nagbibigay na rin tayo ng babala sa ating pong mga LGUs, no, particularly yung accessible. May mga accessible sa ating pong mga provinces or areas na matataas na mga cases. Sa ngayon, tumataas daw ang naitatalang kaso ng ubo sa iba't ibang mga bayan sa Pangasinan, lalo na sa mga bata. Gaya ng 1 taong gulang na anak ni Julian mula sa Dagupan City. Busado na po kasi siya. Opo. Yakin na po. Nilagnat lang po siya kahapon, ngayon hindi naman na po. Sa Mangaldan, puspusa ng pagsasagawa ng routine at catch-up immunization sa ilang barangay. Ang ilang magulang, sinamantala ang libreng bakuna para sa kanilang mga anak. Mahalaga raw na kompleto sa bakuna ang kanilang anak para makaiwas sa anumang sakit. Ayon sa Center for Health Development Region 1, mahalagang pagbabakuna sa mga sanggol na edad 12 buwan pababa upang magkaroon ng proteksyon laban sa anumang sakit, isa na rito ang pertussis. Tiniyak din ng CHD1 na sapat ang supply ng bakuna kontra pertussis. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga negosyante ng puto sa Calasiao, Pangasinan, kanya-kanyang diskarte para hindi mapanis ang kanilang paninda ngayong tag-init. Tinutukan yan ni Claire Lacanilaw. Ngayong nararanasan ang mainit na panahon, iba't ibang paraan ang ginagawa ng ilang negosyante ng puto sa Calasiao, Pangasinan upang hindi madaling mapanis ang kanilang paninda. Imbis na plastic ang gamitin na pambalot ng puto, dahon ng saging ang ginagamit ng ilang negosyante upang hindi mag-moist at madaling mapanis. Tinatansya na rin daw ng ilang negosyante kung gaano kadami ang puto na ibebenta kada araw. At para madaling maubos, nagpapa-order na rin ng ilan gamit ang social media. Para mabilis din yung benta, halimbawa may customer nagpagawa ng bilao, o di syempre yung sa akin, halimbawa sa akin ma'am, pag may customer na ganun, pipicturean ko tapos ipopost ko. Expose mo yung puto para hindi siya mabilis mapanis. Kainin ka agad din, ganun. Paalala ng otoridad na suriing mabuti ang mga binibiling produkto. Tiyakin na malinis ang ibinebentang pagkain at iwasan na ilagay o i-expose sa init ng araw para hindi madaling mapanis. Nagdudulot daw kasi ito ng pagkalason kapag nakain ang panis na pagkain. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament, tinalo ng Mapua Lady Cardinals ang San Sebastian Lady Stags. Wagi rin ang LPU Pirates kontra San Beda Lady Red Spikers. Abangan bukas mga kapuso ang tagisan ng Perpetual Lady Altas at Letran Lady Knights 9:30 ng umaga at ang sagupaan ng Arellano Lady Chiefs at Mapua Lady Cardinals 2:30 ng hapon live sa GTV at via live stream. Bubong ng isang bahay sa Binalonan, Pangasinan, kinabitan ng sprinkler para maibsan ang matinding init. Silipin sa report. Kung diskarte rin lang ang pag-uusapan, talagang hindi pahuhuli ang mga Pinoy. Nag-viral sa social media ang sprinkle na ito na ikinabit sa isang bahay sa barangay Balangobong, Binalonan, Pangasinan.
Nagmistulang umuulan sa bahay na nasa gitna ng bukid kahit tirik naman ng araw. Diskarte ito ni Warren para maibsan ang matinding init. Pero dahil mainit nga po yung panahon, nag-isip na po ako ng mas malakas na way. Hanggang sa nakita ko po yung sprinkler na sa store. I-try ko na nga ito, sabi ko. Malaki po yung nababasa niya na roof, na area ng roof. Nababasa niya rin po yung paligid. Kwento ni Warren na isang technician, pumapalo na lang sa 31 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng bahay. Malayo sa 38 degrees Celsius nung wala pang roof sprinkler. May mga device si Warren para ma-monitor ang init sa labas at sa loob ng bahay. Matipid din daw ito dahil groundwater ang pinagkukuhanan ng tubig na ginagamit sa sprinkler, maliban pa sa paggamit ng solar energy. Nakatulong po ito. At mas lalo po ngayon, mas lumawak po kasi malakas na po na roof sprinkler, nakatipid na po kami sa aircon. Kasi may bata nga po kami, pag mainit hindi makatulog, ngayon hindi na po kailangang airconan. Ginagamit ang roof sprinkler mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, nakasagsagan ng init. Hindi na po sir, bearable na yung init. Kahit tanghaling tapat, nakakaya na yung init niya, hindi na yung kagaya dati na sobrang parang nakakapaso yung init. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, tumitindi ang alinsangan ng panahon sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang pag-iral ng easterlies hanggang sa susunod na buwan. Ito yung warm and humid na hangin galing sa karagatang Pasipiko na nagiging dominant weather system kapag ganitong tag-init. Samantala, mababa naman ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Sa inilabas na abiso sa Facebook page ng DepEd Philippines, ipatutupad ang distance learning sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Sa April 15 at 16, Lunes at Martes po yan. Hindi rin required ang mga guro at mga non-teaching personnel na pumasok sa kanilang paaralan. Gayunman, ang mga nauna ng aktibidad o programa na itinagda sa naturang mga araw ay isasagawa pa rin. Nilinaw ng DepEd na hindi sakop ng advisory ang mga pribadong paaralan. Mga iligal na istruktura na nakapwesto malapit sa foreshore zone sa Tondaligan Beach, target na matanggal ng autoridad. Narito ang report. Target na maalis ang mga iligal na struktura na nakatayo malapit sa foreshore zone ng Tondaligan Beach sa lungsod. Bukod sa panira raw ito ng magandang view ng dagat, wala rin umanong kaukulang permit ang mga struktura tulad ng mga shed. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office, patuloy ang kanilang koordinasyon sa city government ukol sa maigpit na monitoring sa mga illegal na struktura malapit sa foreshore zone. The City of Dagupan also created yung Foreshore Regulatory Commission to oversee yung mga ganyang instances dito sa foreshore and to conduct periodic monitoring. Kompleto kami ng permit. Taon-taon yan. Salamat naman po at mayroon ding pagkakitaan naming mahihirap. Ayon sa pamunuan ng Tondaligan Beach Park, target na maipatayo ang ecotourism park sa lugar. Malaking tulong daw ito hindi lang upang mapalago ang turismo, kundi mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang kalinisan sa Tondaligan Beach. Bukod sa ecotourism park, target din ang pagkakaroon ng sports activities sa Tondaligan Beach. Pag ganitong Sabado-Linggo at saka sa holidays, talagang ang pa natin dito sa Tondaligan is gusto namin maalagaan po yung mga beachgoers kasi yun ang utos. Gagawin natin na talagang pang turismo rin ang Tondaligan Beach. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga Kapuso Stars makikisaya sa Mango Bamboo Festival sa San Carlos City. Narito ang report. It's
It's gonna be a fun summer sa Pangasinan dahil ang ating mga Kapuso artist makikisaya sa serye ng Kapuso Fiesta. Get ready San Carlos City dahil sa Mango Bamboo Festival 2024. Haharanahin tayo ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista with special participation of our Kapuso sweetheart Isabel Ortega sa Miss San Carlos City 2024 Grand Coronation Night. Sa April 12 Friday, 8 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. At sa April 15, it's gonna be a one hot and fiery summer dahil ang mga cast ng Shining Inheritance na sina Kapuso stars Kylene Alcantara, Kate Valdez, Michael Sager at Roxy Smith at Lilette Matias, attorney at Law Leading Man, Jason Abalos at A.A. Guzman. Ang Makiki-Tropical Summer sa Mango Bamboo Festival 2024, hosted by Kapuso comedian Pipita Curtis. Abangan sila sa April 15, 6 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. Sisimulan naman ang Pistay Diet Celebration sa isang flavorful culinary experience kasama si Chef J. Arroyol ng Farm to Table sa Poncia, the Pangasinan Culinary Challenge. Sa Sabado na yan, April 13, 7 a.m. sa Provincial Training and Development Center 2, Lingayen, Pangasinan. See you there mga Kapuso! Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Halo-halo na sinangkapan ng malunggay at kalabasa. Patok ngayon na pampalamig sa Lawag City. Lasapin natin sa report. Kakaiba ang pangunahing sangkap ng halo-halo na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang mga gulay na karaniwang matatagpuan sa sikat na Ilocano dish na dinengdeng, pwede palang gawing panghimagas. Perfect daw ito sa mga health conscious na naghahanap ng pampalamig ngayong tag-init. Nadiskubre raw ito ng gurong si Jem nang makakita ng tanim na malunggay sa kanilang bakuran. Simple lang daw ang paggawa. Ilagay sa blender ang pinakulaang malunggay at condensed milk upang madurog. Paghaluin ng all-purpose cream, honey, vanilla, grated cheese at nadurog na malunggay para sa creamy base. Saka idadagdag ang pinakuloang kalabasa at taro sa mixture bago ilagay sa freezer. Pagkatapos ng 2 oras, pwede na itong haluan ng iba pang sangkap at toppings. Aside from kumakain po tayo ng mga organic vegetables, marami po tayong nakukuha na vitamins at nutrients like iron, vitamin A at saka carbohydrates, in which carbohydrates is the good source of energy. Ayon kay Jeb, wala pa raw isang buwan ng recipe, ngunit marami na raw ang nahihikayat sa kakaibang twist nito. Kabilang na ang kanyang mga estudyante. Creamy po at recommended po siya ngayong summer, lalo-lalo ngayong summer po, ma'am. Pinipilahan din ng ice cream halo-halo overload sa Barangay Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Kasi dati may internet shop kami. Kaso, panay soft drinks, kaya nilakiban ko ng halo-halo. Kasi yung mga ingredients, iniluluto namin. Ako ang nagluluto lang, wala nang iba. Ilan sa sangkap ang minatamis na saging, makapuno, sago, gulaman, mais, gatas at homemade ube ice cream. Paghalu-haluin lang sa baso ang mga sangkap, lagyan ng gatas at muling lalagyan ng ube ice cream. Masarap yung halo-halo nila dyan. Kaya bumila ko ng 15. Sa init ba naman ng panahon, anumang sangkap ng halo-halo, yak na matatakam ka sa sikat na panghimagas na gawang Pinoy. Gab de Luna, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga resyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa resyon. Ako po, si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.